Narito na ang pambansang pantanggal umay upang maghatid ang mga kwento sa buhay. Buong barangay kapitbahay, mga tropa at tambay, tawagin na pati na rin si nanay. Anong kwento mo? Logan na yan, saan ka man naroon? Logan na yan, gusto mong mapanood? Logan na yan, imatlogan na yan, imatlogan na yan, imatlogan na yan. Merry Christmas! Hello, galogs, mga favorite kong kapatid. It's Sabado kulitan time na naman. With ka naman ang aking hatid. Ako ang inyong pambansang pantanggalumay kaka Mark Logan at ito ang top 5 mga kwentong Mark Logan. Pagdating sa talento, anumang edad ay di pa sisino. Sa bigat at tangkad, wag pa sisiguro. Dahil kung sino pa ang mukhang di carry, dun ka pa malalarky. Dito sa Bohol, nakilala namin ang isang bulilit. Sa edad na 8 taong gulang, abay umod ng lupit. Sa kanyang galaw, talagang siya'y hahangaan. Ganito raw kaangas itong si Gian. Wow! Abay pasilip nga dyan! Gento! Gento, gento, dito basta-basta bindo. Need mo makumpleto. Hello, Galogs! Ako po si Gian Carlo Tejano, ang batang dancer ng Bohol. Grade 1 pa lamang noon si Gian. Sumasayaw na siya sa kung saan-saan. Sa katunayan, mayroon siyang grupo kung saan the simplicity siya ang pununso nito. Nagsimula po ako sa pagsayaw noong grade 1. Ang paborito ko pong dancer ay ang TML Crew. Gustong-gusto ko pong sumayaw dahil gusto kong matulad sa idol ko. Kuhang-kuha ni Gian ang pulso ng masa. Aakalain mong musmus na bata lang sa una. Subalit umaapoy na ang entablado pag siya'y for the hataw na rito. Kaya ako tuwing ako'y sumasayaw dahil napasaya ko pa po sila mama at papa at ang mga tao. Nanalo na po kami noong January ng Hip Hop Dance Contest. Ang pangarap ko balang araw ay maging isang sikat na dancer. Nasa ikatlong baitang na ngayon si Gian. Ang pagsasayaw ay di naman daw nakakahadlang. Tulad din ng ibang bata-batuta, for the play pa rin siya, di iniiba ang tadhana. Suportado naman si Gian ng pamilya. Anumang naisin na ba'y siya'y malaya. Bawat laban ng sigaw at suporta, di nawawala. Di man hitik sa anda, subalit sa pagmamahal, nag-uumapaw sa bunga. Bilang isang anak, si Gian ay isang bibo at makulit na ang naramdaman ko tuwing napapanood ko si Gian sa entablado ay halo-halo na nandun na po yung kaba, takot at syempre yung masaya. Hey people, stop and look! Galaw-galaw para di ma-stroke. If you think style namin bulok, think again and take a look. Style mong nagbumukmok, yan ang style na bulok. Galaw-galaw para di ma-stroke. Galaw-galaw para di matigok. Galaw-galaw, sabay sigaw. Galaw-galaw, sabay hataw. Galaw-galaw, sabay sigaw. Galaw-galaw, sabay hataw. Makinig, makinig, makinig. Masama raw maghilik, taba sa puso'y sumisiksik. Pag sobra sa hagikik, tsak matay, titirik. Galaw-galaw walang patin. Galaw-galaw and don't stop hanggang pawis tumagaktak. Galaw-galaw in the morning. Galaw-galaw in the evening. Until the break of dawn. Get your body up in motion, come on. Galaw-galaw buong nation. Bogs. Wow! Grabe naman yon, Gian! Sa ganyang gulang, kung ikaw ay masaya, palang ang hinahataw namin yan. Angas o, may lalaban ba dyan? Huwag na, baka si Gian, yarn!
ituloy mo lang Gian ang paghataw. Ang malaking entablado, tsak matutungtungan mo na rin balang araw. Malayo pa ang daan at di malabong magkaroon ka ng patutunguhan. Libangan na ng mga Noipi ang pagkanta sa videoke. Mapaumaga o gabi, talagang bibirit pa rin Diyos me. Ginawa na nga itong way para mag-move on o pang-bonding ng mga magtropang minsan lang magkita sa isang taon. Nag-surfing kami papuntang LU para makita ang balita kung totoo ba ito. Meron daw kakaibang tinig na tsak sa iyo'y magpapabiling. Baby, you would take away everything within my life. Hey, tell me now. Aba, kung ganyan din lang naman ang makakasabay natin sa video, okay, please, paki-cancel na po yung Narda Kudyante. Halo halogs! Ako po si Steven Lopez, ang pak na pak singing diva ng LU. Nasa elementarya pa lamang ay kumakanta na si Steven. Sa katunayan, dahil dito marami na siyang naging achievement. Na-discover ko po ang pagkanta since nung elementary pa po ako. So, nung nandito pa po yung ate ko, pag pumupunta po kami sa kamag-anak po namin, doon po ako tinuro na kumanta. So, yung mga kinakanta po namin dati, mga Celine Dion, mga Sarah Geronimo, mga pop songs po, hanggang na-discover na po yung boss ko sa unique boss po na boss na babae na gano'n. Liparin mo ang hangganan ng langit sa ulap ng pag-asa iyong makakamit. Ibang araw ang tama ng musika sa buhay niya. Naging susi ito upang siya'y makilala. Ang simpleng kahiligan niya sa pagbideoke, naghatid lang naman ng opportunity. At natagpuan pa ang tinuturing na pahinga na tanging naidudulot lang ng musika. Who is that boy I see staring straight back at me? When will my reflection someone Siya sa naging parang stress reliever ko. Lalo na kapag kumakanta po ako, nawawala po yung pagod. Isa rin po kapag may problema, ganun po, kinakanta ko na lang po yung problema. Actually, marami na po akong nasalian ng mga singing contest, pero isang beses po ako sumali sa national singing competition po. Dito rin po sa TV5, ang Singaling. Kumakanta rin po ako sa mga fiesta, so sumasali po ako sa mga singing contest. Nananalo rin po, minsan natatalo din po, so normal naman po yun para sa akin. Tinuturing naman ni Steven na biyaya ang walang kapantay na suporta ng pamilya dahil di siya nito pinagdududahan. Bet pati pato pangaraw kapag siya'y nakasalang. Proud na proud talaga kami sa kanya, ng kanyang mga pamilya, ng aming pamilya. Ganon din po, nagpapasalamat po kami sa Panginoon dahil binigyan po kami ng anak na katulad ni Steven. Kung may isang awit man na maglalarawan sa buhay ko, ito yung kantang Lipad na Pangarap by Charis Pengpengco. taglay mo sa bagwis ng iyong paghayo, ang pangako ng walang hanggang bukas. Babaon man sa'yo, hapdi ng puso, abutin ang pangarap at ang bunga ng wagas mong pagsisikap. Pagunlad nitong bayang nililiyan, kapalit ng dalamhati't paghihirap, pagangat ng kabuhayang marilag. Liparin mo ang hangganan ng langit sa ulap ng pag-asa iyong makakamit ang tagumpay.
bawal lang ang matikas, ngunit pag bumirit, iba ang angas. Pasika to. Kuhang-kuha mo yung kulot ng noo ng mga sintunado. Uwi na raw sila, Diyos ko. Iba rin, Steven. Sino mag-aakala na sa matikas pala nang gagaling ang malatinig mong mala-heaven? Enter lang ng enter ng numero sa videoke at baka balang araw, makanta mo rin ang maghahatid sa'yo sa mas malaking opportunity. Imatyogan na yan, imatyogan na yan, imatyogan na yan. Ang makulay na laruang lumilipad ng mataas kahit walang pakpak pumapagaspas. Ang unang pinalipad ng mga nangarap magpiloto at ang dahilan kung bakit amoy araw ang singaw nyo. Labas mga batang 90s at batang probinsya, tayong magpapalipad ng saranggola. Narito sa Rosario, Batangas ang kilalang OG mula pagkabata sa saranggola ang kanyang body. Si Kuya Noriel o mas kilala sa alias na Kalitar. Saranggola pa rin ang hobby ni Gar. Nahiligan ko siyang gawin kasi nung naging marunong ako at natutong gumawa, nais kong ibahagi sa iba yung aking talentong nalalaman patungkol sa saranggola o papagayo. Kaya for today's video ay kanyang ituturo ang paggawa ng saranggola ala Batanggenyo. Hello, Galogs mga bata! Ako nga pala ang inyong Kuya Kalitar na magtuturo sa inyo gumawa ng isang simpleng saranggola o kung tawagin dito sa amin sa Batangas ay papagayo. Kakatayo ng pinaka magiging saranggola o plastic mga kalitar. Gagawa na tayo ng pinaka-frame gamit yung ating walis tingting na kinuha. So, pagdudugsungin lang natin, tapos tatali natin gamit natin ang ating sinulid o panahe. Kuha naman tayo ng isa pang piraso ng walis tingting na siya natin gagamitin sa patindig. Kakabit naman natin itong ating pinakapakpak ng ating gagawing diamond kite. Para lumipad yung saranggola, kailangan natin siya lalagyan natin siya dito ng pinakasinulid na magsisilbing dugtungan o hawakan ng tali. Sunod pa dito, para mas tumimbang yung lipad at gumanda yung lipad, kailangan natin siya lagyan ng buntot. Kung gusto niyo talaga ng malikot o gumigewang, naikliin niyo yung buntot, pero kapag gusto niyo ng naka-steady o hindi gumagalaw, habaan at Pero kung ang gusto mo ay ang pangmalakasan, si Kuya Kalitar talagang eksperto dyan. Merong syukot na higanting gagamba, may robot na parang gwardiya kung rumonda, at isang jeep na gusto mong parahin kapag nasa EDSA. Mas mabusisi ang proseso kapag malaking size, kawayan ang kailangan kapag customize. Pati ang film reel na matumal na ngayon, pampaangas ng lipad at pampapugo. Kaya hindi ko palalampasin ang ating chance na magpasikat sa ating fans. Ready to launch na ang ating kite. Ay sus, si Kuya gustong mag-solo flight. Una natin i-testing ang saranggolang pang chikiting. Ready nang lumipad ang ating muka. Isa, dalawa, tatlo, larga! I believe I can fly. I believe I can fly. Sa hangin sasabay. Ay, I'm your little butterfly. Ay, I'm your little butterfly. Mga kalog, sabay-sabay tayong aangat. Walang maiiwan sa aking paglipad. Hosh, yahoo! Teka. Ay, hiluda ako. Nagmistulang batang galaman ang ating kuya. Siya ay isa ng padre de pamilya. Kaya mula sa pag-vlog ng kanyang saranggola, umaliwalas ang tahanan nila. mabuhay ko yung pamilya ko, aking asawa, aking anak, saka birang makatulong din sa aking mga magulang. Huwag kang mag-alala, kuya. Naririnig ng itaas ang taong matyaga. Mabagyo, mahangin, o kahit tagpiyot, ang pangarap mo siguradong maaabot. Basta't saan ka man mapunta, mata sa langit, paa sa lupa. Ang panahon, walang kalatoy-latoy. Oras na
para ako'y kumuyakoy. At ang paborito ko tuwing siesta, magtingin-tingin sa social media. Pero ang inyong uncle, kaka, kamot ulo, hindi ko gets ang trip nyo. Kahit walang connect sa post o komento, binangkal recipe ang nababasa ko. If they laugh so hard, they drop the recipe. Confused naman ako kung ano itong bread with sesame. Kaya bilang titong mapagpatol, magluluto ang inyong uncle para hindi naman ako malumbay at ang binangkal ko ay hindi o cry. May assistant akong voice, AI. Nandito yan. Si Aling Baby, natin makakasama. Aling Baby, how are you? Narito ang isang simpleng paraan kung paano ito lutuin. Mga sangkap, 2 tasa ng harina. 1 kapat na tasa ng asukal para matamis, hindi kagaya ng love life mo. In fairness, hindi mosang si Aling Baby, pero mukhang may hugot sa ex-boyfriend. Kalahating tasa ng gatas, 1 kapat na tasa ng tubig. Stay hydrated para hindi ka uhaw sa atensyon. 1 itlog, 1 kapat na tasa ng mantika para sa paghalo. 2 kutsarita ng baking powder, 1 kapat na kutsarita ng asin, 1 tasa ng sesame seeds para sa pag-coat. Mantika para sa pagprito. Paraan ng pagluluto. 1. Paghahanda ng masa. Sa isang malaking mangkok, paghaluin ang harina, asukal, baking powder, at asin. Maglagay ng itlog, gatas, at mantika. Halu-haluin ito gamit ang kamay o spatula hanggang maging malambot at buo ang masa. Dapat with feelings. Kung kinakailangan, magdagdag ng kaunting tubig, dapat ay hindi masyadong malambot o malagkit kung ayaw mong mapalo sa puwit. Luko-luko yun. 2, paghulma ng binangkal. Paghugis ng maliliit na bola mula sa masa. Halos kasing laki ng isang pingpong ball. Teka lang. Ang gusto ko tong may sapi, may laman. Unahin natin ito, siyempre. Pasas, no? Ito yung ayaw na ayaw niyong ilalagay sa menudo, di ba? Pero dito, ilalagay ko. Tanim natin. Chocolate. Chocolate. Oh, wow! Peanut butter! Queso! Cheese! May secret ingredient kami dito. Pero di kayo sure, di ba, kung ano yan. Okay? Pinali natin. I-roll ang bawat bola sa sesame seeds upang matakpan ang buong ibabaw. Ngayon, iba na ang lyrics ng Bahay Kubo dahil lahat na ng linga ay nasa binangkal ko. Tapos nang magmekos-mekos, sa pagpiprito na magpo-focus. 3 pagprito. Magpainit ng mantika sa isang kawali o deep fryer sa medium heat bago pa uminit ang aking ulo. Ito na. Ooh. Kapag mainit na ang aking ulo, mantika, dahan-dahang ilagay ang mga bola ng masa sa kawali. Slow-mo parang teleserye. Iprito ang binangkal hanggang maging golden brown ang kulay. Oh, kita nyo naman. Tawag dyan ay binangkal Pro Max. Fully paid. 4. Pagpapadrain. Pagkatapos magprito, ilagay ang mga binangkal sa paper towel upang matanggal ang labis na mantika kung ayaw mong lumagabog ang pipi mo. 5. Pag-serve. Handa na ang iyong binangkal. Pwede itong ihain bilang merienda, panghimagas o pantawid Tom Jones. Sarap at tamis ng binangkal ay perfect sa mga moments ng kape o tsaa. Tiki Man Blues, kaya titikman na po ni Curry, my son, ang binangkol. Surprise! Look at what I have for you. Oh, look! And you look. What's inside? Chocolate. Oh, sige nga, i-taste it. Oh. Blow, blow, blow. Blow ni Uncle. Is it yummy? Na-enjoy ng aking baby, binangkal na chocolate.
Para sa iyo, na. Sa unang kagat, maalat na agad. Kitty ay kumindat. Maalat ba? Amoy mo nga kung ano yan. Amoy hipon? Hipon. Ito yung natikman mo ay shrimp cubes. Pero bibigyan kita ng bago ito. Yan naman ay mas malaking shrimp cubes. Ito po masarap. Peanut butter. Yo. Becky Nemen Mark Logan. Gusto mo, sige kain tayo together. Salamat Salamat na lang sa lahat. Ang kadalasang comment at post nga, dapat hiwalay ang Facebook ng mga may edad na. Pero for all ages ang aliw sa social media. Teknolohiya ay gamitin sa tama. At kapag binato ka ng mga lait at aral, batuhin mo ng binangkal. Imatyogan na yan, imatyogan na yan, imatyogan na yan. Wow! Nagigilo! Uy! Alok-aloks! My name is Joshua. Meet All Yellow Joshua na parang di yata bet ang dilaw. Mula buhok, damit hanggang sapatos. Talagang nakakasilaw. Di pinaglihi kay Haring Araw. Pero ang atake ay sayang naghuhumiyaw. Yes. And Chikading, palipad, lipad. Chikading, palipad, lipad. sika ka ba yun? Bossing! Uy, kamusta? Magandang umaga sa ating lahat dito. Yes. Grabe. Bossing, anong ganap ngayon? Eto nga. Gusto ko sana maging katulad mo. Oh, All something Joshua rin, di ba? kaso kasi yellow na rin ako eh. Yellow ka na, so... I have an idea. Okay. I have a second favorite color, which is Alright. color orange. And diba? If you're color orange, your confidence will never change. Yeah, that's good for diba? me. Here you go. Wear your very own shades. Let's go! Whoa! Oh my gosh, what have I done? What have I done? Ikaw na ngayon si All Orange Kaka. Yeah! Let's stroll! All Yellow Joshua, ito pala ang pakiramdam ng All Orange. Wow, very exciting. Yeah, Ngayon now you know how I feel. tatawagin na nila akong Pongkan. Pongkaka. Now you know how I feel. Welcome to the club. Yeah, Oh, bakit diba? pa laging puno yung bag mo? Ano bang Nako. laman niya? An original character like me needs to become prepared. Gusto niyo ba makita? Of course, let's go. Let's go. Here. Oh my gosh, tara. All right. Exciting. Ano ba talaga ang laman ng maletang ito ni All Yellow Joshua? Let me see. Let's go. Wow! Ang ganda naman. Puro yellow pa rin. Yeah. Tulad ng outfit mo. Let me see kung anong meron. Siyempre naman. First, I have my extra shoes. And of course, yeah, I'm a wrestler. O, diba? So this was awarded to me, gifted to me specifically. Tapos yung wrestling na nag-wrestling ako, yun yung this year lang. Oo. Anong nangyari sa wrestling? Natadyakan ka ata. Dito naman tayo sa Meron kabila. naman tayong other side. Other side talaga. Other side. Oh my God. Lahati ng maletang ito ay reveal! Clothes! O, diba? no? Siyempre naman extra wig. O, diba? Kapag like, hindi na to kaya. Kasi, siyempre naman, you know, instead of coloring your hair all the time, may wig ako, diba? Oy, shout out to you, Patricia. Binigyan niyo to sa akin last week ng Cosmania and I love it so much. O, diba? Yellow towel din. Siyempre, pag pinawisan. Tapos, extra, yun na pang shoot na cloth. And last and certainly not the least, my blanket na yellow. Wow! Kakaiba! Manghuhula lang ako. Siguro yung underwear mo brown. It's yellow! Oh, akala ko brown nagtututong. Hindi, ayun mo. Yellow siya. Ay, yellow.
after revealing yung bag mo na ni-raid natin ngayon, so yan, all yellow siya talaga. So ako'y curious kung ano bang pinaglalaban, bakit dilaw? It's more of like, favorite color ko siya ever since 5 years old. Ang alam ko lang talaga is yellow makes me happy. Hindi mo rin din naman alam kung kailan, kung kailan mang matatapos ang buhay mo, di ba? So just live today as if it's your last. Be happy. Exactly, di ba? Exactly, be happy, di ba? Masaya, magpasaya. Di ba? Buti na lang, hindi niya Charity nakakalimutan Justin. with all the yellow stuff na meron siya, hindi niya nakakalimutan mag-toothbrush. Diyos ko naman, ibang usapan naman yun, Sir Mark. Well, ang number 1 mission ay to spread good vibes naman para imbes na stress ay pure happiness for everyone. Bakit gusto mong magpasaya ng tao? Siguro kasi alam ko rin yung pakiramdam na malungkot. And syempre ngayon na masaya na ako, gusto kong i-share din yun sa ibang tao. Wala namang pinipili kung sinong pwede mong pakitaan ng kabutihan eh. Alam mo, malungkot na ngayong mundo, bakit ka pa dadagdag? Eh, hindi ako perfect, obviously, kasi syempre marami din ako pagkakamali sa buhay, which until now, I still have those regrets in my heart. But at the same time, live today as if today's your last day on earth. You never know when your time on earth here is over. And kung gagawa mo talaga yung hilig mo sa buhay, as long as wala kang sinasaktan na tao, gawin mo. Kasi hindi talaga guaranteed ang tomorrow. Ako nga, hindi ko nga alam kung tomorrow I'll still be here. You never know. And life is unpredictable. And at the same time, life is so short. So just forgive and forget, move on, and just move on gracefully. And you'll be the best version of yourself. Logalogs, ikaw mismo ang magbibigay ng kulay sa sariling buhay. May pagkakataon ka para piliing malabanan ng lumbay. At say bye-bye sa negative vibes at enjoy life, ika nga. Dahil always winner ang taong kasiyahan ang hatid sa every kapwa. Makulay ang buhay. Hanggang sa susunod na kwentuhan, samahan ang iyong pambansang pandagalumay. Sabay-sabay nating basagin ang lumbay, pag-aani ng tip ng buhay. Ako ang inyong sikana, Mark Logan po. At ito, ang Top 5 Kwento. I-Mark Logan na yan, sa kaman naroon. I-Mark Logan na yan, sa katerbang kwentong kwela. Hatid yan ng balita, 3 dekada na natin kasama. Sa mga kwentong merong weta at malulutong, pumasa ng tiyak na ating mabubusong. Balitang napapanahon, tsaka pasok yan sa kahon. Mark Logan, hanggang lumay sa telebisyon. Ano mga kwento mo? Mark Logan na yan, sa kaman naroon. Mark Logan na yan, gusto mong mapanood. Mark Logan na yan.